Si Aling Pearl ay kilala bilang isang mabait at matulungin na street sweeper sa kanilang bayan, sapagkat para kay Aling Pearl, walang masamang tumulong sa kapwa, lalo na kung kaya mo naman itong tulungan. Ate Pearl, napatigil sa pagwawalis si Pearl nung marinig niya ang kanyang pangalan. Oh, iha, may kailangan ka ba? Tanong ni Pearl sa dalagitang papalapit sa kanya. Mabilis namang umiling ang dalaga at may iniabot na isang supot kay Pearl. Para saan naman to? Muling tanong ni Pearl habang nakatingin sa supot. Pagkain po, para po sa inyo. Pinapaabot po ni Mama. Salamat daw po sa pagtulong niyo sa kanya noong nakaraang araw. Saad ng dalaga bago umalis. Napatingin naman si Pearl habang tinititigan ang papalayong dalagang nag-abot sa kanya ng pagkain. Sanay na rin naman siyang may nag-aabot ng pagkain sa kanya sa tuwing nagwawalis siya sa kalsada. Iniuuwi niya rin kasi ang mga pagkain na kukuha niya sa kanila para ipakain sa kanyang mga anak. 39 anyos na si Pearl at may 5 siyang anak na binubuhay. Wala na rin siyang asawa dahil maaga itong namayapa. Kaya si Pearl na lang ang tanging nagiging sandala ng kanyang mga anak. Kahit magkandakuba si Pearl sa pagtatrabaho at pagwawalis sa kalsada, kanya pa rin patuloy na tinataguyod ang kanyang mga anak dahil para sa kanya, ang anak niyang magiging silbing inspirasyon niya sa bawat araw. Inay, kailangan ko po ng pambayad sa school. Tura ng kanyang anak habang abala si Pearl sa pagluluto. Magkano bang kailangan mo? 50 pesos lang po, Nay. Para kasi daw po yan sa inaambagan naming project. Ganoon ba? Sige, pagkatapos ko dito sa ginagawa ko, iaabot ko na lang sa'yo. Gisingin mo na rin ang mga kapatid mo para makapag-ayos na dahil tanghali na. Utos ni Pearl sa kanyang anak. Maaga kasi ang pasok ng kanyang mga anak at hinahatid niya ang mga ito bago siya pumunta sa trabaho. Magpapakabait kayo sa school ha? Ayaw na ayaw ko ng pasaway. Lalo ka na Kaloy. Huwag kang pasaway sa teacher mo. Kapupunta ko lang noong nakaraang linggo sa room nyo. Mahigpit na bilin ni Pearl sa mga anak bago siya pumasok sa gate. Pinagbasdan muna mabuti ni Pearl ang kanyang mga anak na naglalakad papalayo sa kanya. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinapanood ang kanyang mga anak. Dahil kahit wala siyang katulong sa buhay para palakihin ang mga anak, nakakaya niya namang mag-isa. Nang mawala na sa paningin ni Pearl ang mga anak niya ay napagdesisyonan na niyang umalis para pumasok na sa trabaho. Kahit tagaktak na ang pawis dahil sa init, wala kang maririnig na reklamo o pagdaing kay Pearl. Bagkus, makikita mo pa sa kanyang mga labi ang ngiti, lalo na sa tuwing may bumabati sa kanya. Magandang araw po, Aling Pearl. Magandang araw din sa iyo. Kamusta na ang anak mo? Magaling na ba? Usisa ni Pearl. Ngumiti sa kanya ang babae. Opo, salamat po sa pagtulong sa akin kahapon. Kung hindi dahil po sa inyo baka hanggang ngayon ay hirap pa rin po ako. Saad ng kausap niya. Ano ka ba? Hanggang kaya kong tumulong ay gagawin ko. Basta huwag mong pabayaan ang lagnat ang anak mo. Paalala ni Pearl. Ngumiti at tumango naman ang babaeng kausap niya. Kaya kilalang kilala po kayo dito sa atin eh. Mabait na. Matulungin pa. Naniniwala po ako na balang araw ay maibabalik po sa inyo ng Diyos ang kabaitan nyo. Hay nako, sana magdilang anghel ka. Pero kahit ganoon, hindi naman ako naghihintay ng kapalit. Dahil para sa akin, ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat naghihintay ng kapalit. Litanya ni Aling Pearl na nagpangiti sa kanyang kausap. Bawat tao kasing humihingi ng tulong sa ginang, hindi niya iyon tinatanggihan. Bukas palad siyang tumutulong at hindi naman siya humihingi ng kapalit. Maaga namang natapos ang trabaho ni Pearl kaya nakauwi agad siya. Pagdating niya sa bahay, nagluluto na ang kanyang panganay na anak at ang iba ay abala sa paglilinis. Kaya ang sarap-sarap umuwi sa bahay dahil may mga anak akong napakasipag. Sad ni Pearl at napalingon sa kanya ang mga ito. Wow, Nay, may dala na naman po kayong pagkain ha. Siguro, bigyan na naman iyan ng isa sa mga natulungan nyo. Tura ng panganay niyang anak na si Lisa. Ano ka ba ate? Kilala mo naman niyang si nanay.
Kulang na lang tumakbong presidente sa pagiging matulungin. Pailing-iling na sabat naman ng pangatlo niyang anak na si Aldrin. Kayo talaga, ang hiling niyo akong asarin. Sabi ko nga sa inyo, wala namang masamang tumulong. Lalo na kung nangangailangan talaga ang tao. Pangaral ni Pearl sa mga anak at nginitian lang siya ng mga ito. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kami po ang bahala sa rebulto nyo. Natatawang wika ni Aldrin na kinunot ang noo ni Pearl. Rebulto? Para saan ang rebulto? Takang tanong ni Pearl. Para po maraming makaalala sa inyo. Tapos ilalagay po naming pangalan, The Helpful Street Sweeper. Tura ni Aldrin habang tinataas baba ang kanyang dalawang kilay na parang proud na proud siya sa kanyang ina. Ang dami mo talagang alam, anak. Nasaan ba si Kaloy? Sabihin mo kakain na tayo. Paghahanap ni Pearl sa pangalawa niyang anak na ubod ng kapilyuhan. Nandito na po ang pinakagwapo niyong anak, Nay. Malakas na wika ni Kaloy na kapapasok lang sa kanilang bahay. Saan ka na naman galing, bata ka? Baka nakikipagbasag ulo ka na sa labas, ha? Nay naman, kada uwi ko ba, ayan po ang nasa utak nyo. Kita nyo naman, oh, umuwi akong walang bangas. Tsaka isa pa, nagbabasketball lang po ako. Tinitigang mabuti ni Pearl si Kaloy sa 5 anak niya kasi ay si Kaloy ang pinakapasaway sa lahat. Bumuntong hininga na lamang si Pearl habang inaayos ang kakainin nila. Ay siya, pumunta ka na dito para makakain na tayo. Tawagin niyo na rin ang dalawa niyo pang kapatid na maliit. Masaya namang pinagsaluhan nila Pearl at ang kanyang mga anak ang pagkaing nakahain sa kanilang lamesa. Si Lisa na rin ang naghugas ng kanilang pinagkainan at naglinis sa kusina. Tulog na ang mga kapatid ni Lisa, tanging siya at ina na lang niya ang gising. Nay, ba't hindi pa po kayo natutulog? Tanong ni Lisa sa kanyang ina na abala sa pagbibilang ng perang naipon nila para sa pagpapagamot ng kanyang bunsong kapatid. Kulang pa rin ang perang pang-opera na naipon natin para kay Sophia. Buntong hiningang sambit ni Pearl. May malaki kasing bukol sa leeg ang bunso niyang anak. Malaki ang pera nilang kailangang ipunin para lang sa pagpapagamot ni Sophia. Umupo naman si Lisa sa tabi ng kanyang ina. Paano kaya, Nay? Kung hindi muna ako mag-college next year, unahin po muna natin ang pagpapagamot ni Sophia. Mas mahalaga po kasi yun eh. Minsan kasi nahihirapan na rin si Sophia sa bukol niya, sa leeg. Tulungan muna kita magtrabaho. Mungkahi ni Lisa at nilingon siya ni Pearl. Anak, mas magandang may tinapos. May kukuha kang trabaho. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Matulog ka na sa loob at maaga pa ang pasok mo bukas. Sambit ni Pearl. Mas pinagbubuti pa ni Pearl ang pagtatrabaho. Kapag day off niya, sa isa niyang trabaho, umi-extra naman siya sa paglalaba. Madalas rin siyang nasama sa mga catering para maghugas ng pinagkainan at mga pinggan. Hanggang isang araw, katatapos lang ng trabaho ni Pearl. Gabi na siya nakatapos kaya pinilin lang niyang maglakad para makatipid. Habang naglalakad si Pearl sa footbridge, napahinto siya sa lalaking nais tumalon. Mabilis siyang naglakad upang makalapit sa lalaki at para pigilin ito sa gagawin niya. Hinila niya ang damit ito at ang isang kamay para mapigilan niya ang binata sa binabalak niyang gawin. Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin. Kung gusto ko na matapos ang buhay ko. Humagulgol na sambit ng lalaki at napaupo pa ito dahil sa panghihina. Tatapusin mo ang buhay mo dahil sa problema. Usisa ni Pearl at napatingin sa kanyang binata. Hindi mo ako naintindihan, kaya huwag ka nang magsalita. Galit na tura ng binata. Ngumiti si Pearl at umupo sa tabi ng binata. Alam mo, iho, hindi ko alam kung ano ang problema mo, pero handa ako makinig sa sasabihin mo. Hindi ako makakatulong kung paano resolbahin ang problema mo. Pero kung ang pakikinig ko ang magiging isang dahilan para mabawasan ang dinaramdam mo, handa akong makinig. Mahabang litanya ni Pearl at ngumiti sa binata. Tumawa ang binata habang pinapahid ang luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Hindi mapigilang maawa ni Pearl sa binatang katabi niya. Hindi ko po alam
kung maiintindihan niyo ako, baka sabihin niyo, napakababaw lang po ng dahilan ko. Nahiiling na wika ng binata habang nakatingin sa sahig. Bagsak na naman po ako sa exam eh. Mga kasabayan ko puro resident doctor na. O kaya tapos na sa pag-resident pero ako, ilang beses na po ako nag-exam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin po maipasa. Nahihiya na rin ako sa parents ko dahil hindi ko maipasa-pasa ang board exam na yun. Kwento ng binata kay Pearl. Hindi ba? Ang babaw lang naman po ng dahilan ko. Pero matagal ko na pong gustong maging doktor. Kaso, nawawala na po ako ng pag-asa. Baka hindi talaga yun para sa akin. Kaya gusto mo na lang sumuko at tapusin ang buhay mo? Tanong muli ni Pearl. Tumango naman ng 3 beses ang lalaking kausap niya. Oo, para saan ba itong pinaglalaban ko? Nakakapagod na rin, ayaw ko na rin umasa. Huminga ng malalim si Pearl habang iniisip ang akmang dapat sasabihin sa binata. Alam mo, iho, kung susuko ka na ngayon at kukunin mo ang sarili mong buhay, parang sinabi mo na rin sa ibang talo ka na at isa ka na talagang talunan. Lagi mo tandaan bago natin makuha ang mga gusto natin, maraming pagsubok o hahadlangan bago natin iyon makamit pero kapag pinagsumikapan mo, tiyak akong maaabot mo yun. At huwag kang susuko, payo ni Pearl sa binata. Hindi iniwan ni Pearl ang binata. Hinayaan niya muna itong kumalma at ubusin lahat ang luhang nasa kanyang mga mata. Natatakot rin kasi si Pearl na baka may gawin ulit na hindi maganda ang binata kung iiwan niya agad ito agad. Maraming salamat po, Aling Pearl. Salamat po sa mga payo niyo. Hayaan niyo po at kapag nakita po ulit tayo, ay isa na po akong ganap na doktor. Saad ng binata bago siya sumakay sa kotse niya. Ngumiti naman si Pearl at kumaway sa binatang papalayo na. Sobrang saya ng pakiramdam ni Pearl dahil sa tuwing nakakatulong siya sa mga taong nasa paligid niya, laging gumagaan ang pakiramdam niya. Hindi man ganoon kalaki ang naitutulong niya, ngunit sa tuwing nakakatanggap siya ng pasasalamat sa bawat natulungan niya, tumataba ang kanyang puso. Lumipas ang ilang taon, at mas lalong lumala ang sakit ng kanyang anak na si Sophia. Hanggang isang araw, tinakbo na si Sophia sa ospital dahil nahihirapan na itong huminga. Kayo po ba ang nanay ng pasyente? Tanong ng doktor. Opo, Dok. Kumusta na po ang anak ko? Mrs., dediretsuhin ko na po kayo. Kailangan na pong operahan ng anak nyo dahil kung patatagalin nyo pa po ito, ay ang bata po ang mahihirapan. Nang hina ang mga tuhod ni Pearl sa narinig. Hindi niya alam kung saan siya hahagilap ng pera para sa operasyon at gamutan ng kanyang anak. Magkano po ang kailangan? Malaki-laki rin po, Mrs. Saad muli ng doktor. Gustong maiyak ni Pearl dahil hindi niya mapagamot ang kanyang anak dahil salat sila sa pera. Iniwan muna ni Pearl si Lisa sa ospital para ito muna ang pagbantayin kay Sophia. Maghahanap kasi ng pera si Pearl para maumpisahan na ang operasyon. Kung kani-kanino humingi ng tulong si Pearl, pati pangungutang ay pinasok niya rin para makabayad lang sa down payment ng operasyon ni Sophia. Nakapagbigay naman si Pearl ng down payment pero malaki pa rin ang kailangan nilang bayaran para sa mga gamot at pananatili nila sa ospital. Hanggang naglalakad si Pearl sa pasilyo ng ospital, bigla siyang napatigil dahil may nabunggo siyang isang lalaking doktor. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Turan ni Pearl. Aling Pearl? Kayo po ba yan? Gulat na sambit ng doktor na nagpatingala kay Pearl. Kilala mo ako? Takang tanong ni Pearl. Ngumiti ang lalaking doktor kay Pearl at tumango ng 3 beses. Ako po yung taong tatalon sa tulay na tinulungan nyo. Isa na po akong ganap na doktor ngayon. Resident doctor na po ako. Nakapasa na po kasi ako sa exam. Masayang anunsyo ng lalaking doktor. Natuwa naman si Pearl. Talaga? Ikaw pala yun? Ang galing mo naman. Sabi ko na sa'yo, kaya mo yan. Bakit po kayo nandito sa ospital? Tanong ng doktor. Pilit nang humiti si Pearl. Pugto na ang mga mata niya at kulang sa tulog.
May problema po ba kayo? Baka po makatulong ako. Saad ng binatang doktor. Nandito kasi sa ospital ang anak ko. Inooperahan siya ngayon pero kulang pa ang pangbayad ko. Naghahagilap pa ako ng perang pangbayad sa ospital, pati ng gamot. Kulang kasi yung nalikom kong pera. Litanya ni Pearl. Ano po bang pangalan ng anak nyo? Sofia Canlas, sagot ni Pearl. Huwag na po kayong mag-alala. Alagaan nyo na po ang anak nyo. Ako na po ang bahala. Saad ng binatang doktor. Kayo na po ang bahala? Takang tanong ni Pearl. Ngumiti naman ang doktor sa kanya. Opo, isipin nyo na lang po na pagpapasalamat ko na po ito sa nagawa nyong kabutihan sa akin. Huwag na po kayong umiyak. Alagaan nyo na lang po mabuti ang anak nyo. Saad ng binatang doktor at umalis na ito dahil may kailangan pa daw siyang puntahan. Kumusta na ang lagay ng kapatid mo? Tanong ni Pearl kay Lisa. Umaayos na raw po, Nay. Oo nga po pala, Nay. May isa pong doktor ang bumisita dito kanina. Nagbigay nga siya ng prutas at pagkain eh. Sabi niya, pumunta raw po kayo sa billing ngayon. Saad ng anak ni Pearl. Kahit nagtataka at kinakabahan dahil baka singilin na sila sa kulang nila, pumunta pa rin si Pearl sa billing station. Pero kabaliktaran ang narinig niya sa billing. Binayaran na po ang billing nyo. Pati po yung kulang sa operasyon at mga gamot na gagamitin ay bayad na. Bayad na po? Pero kulang pa po yung inabot ko nung nakaraan. Naku ma'am, binayaran na po ni Dr. Monte Carlos ang billing nyo. Kaya wag nyo na raw pong isipin ng bayarin dito sa ospital dahil siya na raw po ang baala. Saad ng kausap niya. Napahawak si Pearl sa pader dahil parang nangihina ang kanyang tuhod sa kanyang narinig. Hindi niya mapigilang maiyak sapagkat para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Malaki ang pasasalamat ni Pearl sa taong tumulong sa kanya para makalabas sila sa ospital. Nalaman niya rin si Dr. Monte Carlos pala ang taong tinulungan niya noon. Nailabas nga ni Pearl si Sophia. Pag-uwi nila sa bahay nila, nagulat si Pearl na maraming tao doon. Nandyan ka na pala, Pearl. Nabalitaan namin na nasa ospital ang anak mo. Ito, kaunting tulong lang ito pero sana tanggapin mo. Napalunok si Pearl sa puting sobrang binigay sa kanya. Para saan naman to? Tanong ni Pearl. Para sa inyo ng mga anak mo, Pearl. Gusto kasi naming suklian ang mga naging kabutihan mo para sa amin. Kaya tanggapin mo yan, ha? Sabat ng isa sa mga natulungan ni Pearl. Pero nakalabas na ang anak ko. Kaya hindi nyo na kailangang ibigay ito. Kahit na, huwag mo nang tanggihan ang tulong namin. Tanggapin mo na yan. Salamat sa inyo ha. Tatanawin ko ito na isang malaking utang na loob. Naiiyak si Pearl at pinunasan ng kanyang mga luha. Malaking tulong din kasi sa kanila ang perang iniabot sa kanya ng mga ito. Hindi lubos may isip ni Pearl ang mga taong tinulungan niya noon ay siyang tutulong rin sa kanya sa oras ng kagipitan. Sabi nga nila, ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat humihingi ng kapalit. Dahil kung tutulong ka ng taos-puso sa mga nasa paligid mo, umaapaw at liglig pa ang babalik sa'yo. Naging masaya ang pamumuhay nila Pearl. Gumaling na rin ang kanyang anak at mas masaya na ang anak niyang nakikipagsalamuha sa mga batang kaedad niya. Isa pa ring street sweeper si Pearl at hanggang ngayon patuloy pa rin siyang tumutulong sa mga kapwa niya. Dahil ang pagtulong sa kapwa, hindi ito natitimbang kung gaano ba kalaki ang maitutulong o maibibigay mo sapagkat ang tamang pagtulong laging bukal sa puso. Ikaw Kahuana Tels, ano ba ang natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyo at God bless us all.